Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Especially we were celebrating yung Father's Day. At nararapat lamang na ating pasalamatan, ating pinasasalamatan, at ina-honor yung ating mga earthly father ay mas lalong pasalamatan natin, purihin, sambahin at i-honor yung ating Diyos Ama na lubos tayong minamahal. Sabi sa Psalm 34 verses 1 to 3, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Amen. Let's pray. Father God, maraming salamat po. Holy Lord, sa umagang ito na pinagkaloob sa amin. At once again, kami po ay patuloy na magpupuri, sasamba, at dadakilain ang iyong kanilang pangalan. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na iyong mga anak ay patuloy na ginagamit para po sa gawain mo sa kalawalatian. Let your name, O Lord, be praised.
Isa po ulit magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, people of the Lord. Kamusta po kayo? At ngayon po ulit umagang ito, sa first day of the week, ay ako po muli ang naatasan upang magbahagi po ng salita po ng ating Panginoon. At bago po tayo mag-aral, sa ating pong paksa ay tayo muna po ay saglit na manalangin. So tayo po ay mag-pray. Salamat po aming Diyos, aming Ama, aming Panginoong Kristo at Banal na Espiritu. For you are the all-knowing God. For you know all things, O Lord. You are the all-powerful. For nothing is impossible with you and hard for you. And you are the always present God, na lagi po namin kasama, and you never leave us as an orphan, Lord. Salamat po, Panginoon, sa bagang ito. At nais po namin na muli kang mapakinggan. Banal na Espiritu, ikaw po aming maging tagapagturo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At hugasan niyo po kami ng iyong at linisin ng iyong banal na dugo, Panginoon. Patawarin niyo po kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala po sa amin. At turuan niyo pumili kami, Banal na Espiritu, be our teacher. At muli ay pahayag ka po sa amin ng inyong mensahe. At palakasin niyo po kami. And we want to be filled by your Holy Spirit. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen. So, ngayon po umagang ito ay nais ko muna pong magsimula ng pagbati sa ating mga tatay ng isang Happy Father's Day. At kami po ay patuloy na papasalamat sa inyo pong buhay bilang isang mga tatay ng pamilya. Naalala ko lang po lagi yung sinasabi po ni Pastor Ed Lapis. Ito po ay parang paalala po sa ating mga anak na yung pala pong Father's Day and Mother's Day ay ginawa lamang po ng hallmarks, greeting cards. So sila po yung mga nag-produce ng mga greeting cards sa mga bookstore. At ang purpose po nila ay para magkameron ng sales o benta. Kaya nagagawa po sila ng mga ganong event na Father's Day, Mother's Day, etc. Kaya po, sabi nga po ni Pastor Ed Lapis ay hindi dapat doon lang sa araw na yun tayo nagdidiwang, kundi everyday ay ating pong ino-honor, ating pong ginagalang ating mga magulang. At sabi nga rin po ng Panginoon sa Ephesians chapter 6 na anak, igalang natin ang ating mga magulang. Dahil sa pagsunod po natin ito ay meron po itong kalakip na pangako. Ito po yung utos na mayroong kasamang pangako. Hahaba po ang ating buhay. Kaya po muli po ay maraming salamat po sa ating mga tatay. Happy Father's Day po. Ngayon po ay pupunta po tayo sa ating tema o paksa. Bali, last week po ay ating pong napag-aralan ang about po sa pagsisisi o repentance na isa sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. At nag-focus po tayo sa mga utos ng ating Panginoong Jesus. Na sabi ko nga po, sa mga nabasa po natin sa Biblia, ay balikan ko lamang po ang isang pong katotohanan ito sa John chapter 14 verse 24. Sabi po ng Panginoon, "He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me." Ulitin ko po. "He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me." Lahat po ng mga turo po o pinag-uutos ng Panginoon ay sabi po ng ating Panginoong Jesus ay hindi po ito galing sa Kanya. Ito po ay galing sa Ama na nagsugo po sa Kanya dito sa lupa. Kaya po sa tuwing sinusunod po natin ang Kanyang mga utos,
sinusunod po natin ang Panginoon, ay nagpapatunay po iyon na mahal po natin ang ating Panginoon. Sa huling habilin po ng ating Panginoon sa kanyang Great Commission in Matthew chapter 28 verse 20 ay kanya pong sinabi na, "Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you until the very end of the age." Dito po tayo magpo-focus sa huling sinabi po ng ating Panginoong Jesus na, "Ako ay isa sa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig." Ang ating pong paksa or tema na pag-aaralan is about the importance of the Holy Spirit. At habang pong sa ating pag-aaral ay nakita ko po na napakalawak po ng pag-aaral po tungkol po sa banal na spirito at hindi po siya kayang maituro ng isang turuan lang po. Kaya po nagkameron po tayo ng mga series or part para po mas lalo po natin itong maunting-unting pag-aralan. At ngayon po, ang pinaka-title po natin or paksa na ating pag-aaralan is about the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus Christ. Ang gawa ng banal na spirito sa buhay po ng ating Panginoong Hesukristo, and at the same time, ang kanya po mga turo tungkol po sa banal na spirito. Ang objective po ng ating topic po ngayon, the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus Christ and His teachings about the Holy Spirit, ay para malaman po natin kung gaano po kahalaga ang banal na spirito sa ating buhay at nakita po natin kung paano po ito naging malaking bahagi sa buhay po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang paglakad dito po sa mundo, na ganoon din po sa ating mga mananampalataya na mas higit nating kailangan ang kanyang banal na spirito sa ating pong paglakad at sa pagsunod natin sa ating Panginoon. At kaya po ating pong ginawang specific muna po yung title po natin ngayon na The Holy Spirit in the life of the Lord Jesus Christ and His teachings about the Holy Spirit. Para po mag-focus po tayo sa buhay ng Panginoon. Dahil sa mundo po natin ito ay ang ating pong nakita na kulang is an example. At wala po tayong ibang example na pwedeng gayahin sa ating buhay Kristiyano o sa ating buhay bilang mananampalataya, kundi ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Nakagaya nga po ng sinabi rin ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11 na follow me, follow my example as I follow Christ. Follow me as I follow Christ. So lagi po niyang ipino-point out yung pagsunod po niya sa ating Panginoon. So ganun din po tayo sa ating buhay. At dito po natin malaman na napakahalagang sangkap po nito, na alam po natin at ating pong may desire at maranasan ang banal na spirito sa ating buhay bilang pagsunod po natin para po sa ating pagsunod po sa kanyang kalooban. Nagsimula po ang Panginoong Jesus sa ministry or sa ministeryo nung siya po ay 30 years old. At naniniwala po ako na ang Panginoong Jesus po ay pinalaki po ng kanyang magulang, si Joseph and si Mary, bilang isang anak na mabuti at sumusunod po sa kanilang custom bilang mga Hudyo. At ang mga Hudyo po ay alam po natin na talagang masisipag pong mag-aral, and they have that knowledge na sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Makikita po natin na ang Panginoong Jesus ay at the age of 30 ay masasabi ko po na siya po ay talagang ready na or handa na sa ministeryo. Pero makikita po natin doon na hindi mo na kagad niya sinimulan yung kanyang ministeryo kahit alam na po niya na siya yung sinugo ng Ama bilang tagapagligtas ng sangkatauhan.
inantay muna po niya ang pagbaba ng banal na spirito sa kanya. Basahin po natin saglit ang istorya po ito sa Mateo chapter 3, verse 16 to 17. Saka po sa Lucas chapter 3, verses 21 to 22. Actually, ito pong pagbaba ng banal na spirito sa Panginoon nung siya po ay bautismuhan ay present po ang story ito sa 4 Gospels po. Sa Matthew, Mark, Luke, and John. Okay. Nang mabautismuhan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Another po sa Lucas chapter 3 verses 21 to 22. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nanalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Magtatatlong taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Makikita po natin dito na nagsimula po ang Panginoon sa isang bautismo. Ginawa po niyang sumunod sa utos po ng Diyos na magpabautismo. Ito nga po yung sinasabi po lagi ni John the Baptist na, "I baptize you with water, but yung susunod sa akin, ang magbabaptize sa inyo sa banal na spirito." At nung ang Panginoong Jesus po ay nagpabautismo kay John, bagamat ayaw po ni John sapagkat alam po niya na ang Panginoong Jesus, ang Lamb of God, ang Mesiyas na tagapagligtas, ay sinabi po ng Panginoon na gawin natin ito bilang pagsunod sa kautusan. At nung siya po ay mabautismuhan na po ni Juan, ay habang nananalangin po ang Panginoong Jesus, ay bigla pong nakita niya ang banal na spirito ng Diyos sa anyong kalapati na dumapo po sa kanya. At isang tinig po ang narinig nila mula sa langit, at ang sabi po ay, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Dito po na-receive ng Panginoon yung kanya pong confirmation na siya po ay ang anak ng Diyos, na lubos nilulugod ang Ama po sa kanya. At doon po, at the age of 30, ay nagsimula na po siyang sa kanyang ministeryo. Napakahalaga po, mga kapatid, ng banal na spirito po sa ating buhay, lalo na po sa ating pagsunod or sa ating paglakad sa ating buhay Kristiyano or bilang isang mananampalataya. Kaya po, ito po yung isa sa mga kailangan po natin sa ating buhay para tayo po ay maging matagumpay sa mundong ito. Another po na sa buhay po ng Panginoong Jesus ay yung pagtukso po sa Kanya. Matatagpuan po natin yun sa Lucas chapter 4 verses 1 to 2. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahon iyon, kaya't siya ay nagutom. Ito po yung after po ng Panginoong Jesus na mabautismo ng banal na Espiritu, siya po ay naging puspos ng Espiritu Santo. At siya po ay dinala ng Holy Spirit sa ilang at doon po siya tinukso ng dyablo. At ito po yung isa sa katotohanan sa ating buhay na kung kailan po tayo puspos ng banal na Espiritu, kung kailan po tayo filled ng Holy Spirit, ay saka po dumadating ang kaaway upang tayo po ay tuksohin. Kaya po napakahalaga po ng Holy Spirit upang mapagtagumpayan po natin ang tukso po ng kaaway. And at the same time, yung pagkaalam po ng Panginoong Jesus sa salita ng Diyos, kaya po niya nagawa rin pagtagumpayan ang tukso ni Satan. Dahil alam po niya mga nakasulat doon sa Old Testament na parang sinabi po ni David
Maalala ko po sa Psalms 119, yung sinabi po niya na, I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you. Na pag meron po tayong salita ng Diyos na nakatago sa ating puso at tayo po ay filled ng banal na spirito, ay magagawa po natin pagtagumpayan ang tukso ng kaaway. Another po ay sa Lucas chapter 4 verses 14 to 20. Bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan siya ng lahat. Jesus was empowered with the Holy Spirit. Siya po ay nagtataglay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya po ang mga tao po ay namamangha sa kanya po, sa kanyang pangangaral, dahil po siya po ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At after po noon, dito po, kinonfirm ng Panginoon yung prophecy po sa kanya, about sa kanya ni Isaiah. In Lucas chapter 4, verse 16 po, hanggang sa 20. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong pinususulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inurolyo niya ang kasulatan, isinuuli sa tagapag-ingat, at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Hindi po kiniling ng Panginoon yung mga nagagawa po niya o gagawin po niya sa araw na ito. Dito po sinabi ng Panginoong Jesus na sumasa kanya po ang Espiritu ng Panginoon. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, and to celebrate the year of the Lord's favor. Sinabi po niya na siya po yung anointed ng banal na Espiritu, na sumasa kanya po ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya po niya nagagawa ang mga bagay na ito. Kaya po makikita po natin na napakahalaga po ng banal na Espiritu sa buhay po ng ating Panginoon. Lalong higit po sa buhay nating mga mananampalataya. At dito po ay, kaya po maalala po natin yung sinabi po ng Panginoon sa John chapter 14, dahil sa kanya po mga ginagawang himala, sa mga signs and wonders, sa works ng Holy Spirit sa kanyang buhay, ay talagang kamangha-mangha po ito, talagang miracle po ang mga nangyayari, ay sinabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa John chapter 14, verse 12. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Sinabi po niya sa kanyang mga alagad na sino man ang mayroong pananampalataya po sa kanya ay kaya pong gawin yung mga bagay na kanya pong ginawa. At sabi po niya ay mas higit pa kayang gawin dahil siya po ay babalik na o pupunta sa kanyang Ama. Ito po yung ibig sabihin na pagpunta po niya sa kanyang Ama, dito na po darating yung dispensation ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Yung pagbaba ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya, sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga disipulo. Kaya po,
nakita po natin dito na sa buhay po ng mga disciples sa Book of Acts ay yung mga ginawa po ng Panginoon na himala ay halos nagawa rin po ng mga alagad po niya sa Book of Acts dahil po sa banal na spirito. Kagaya nga po ng sinabi ng Panginoon, I tell you the truth, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan ito, na sino man ang may faith sa Kanya ay kayang gawin ang mga bagay na ito. And even greater things, because I'm going to the Father. Ngayon po ay pupunta po tayo dun sa mga turo po ng Panginoon tungkol po sa banal na spirito. At simulan po natin sa the Holy Spirit is our counselor or patnubay. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ang banal na spirito ang inyong patnubay. Napakaganda pong pakinggan na sa buhay natin ito na talagang dumaranas po tayo ng kaguluhan o hindi magagandang pangyayari, pero narito po ang banal na spirito bilang ating patnubay. Marami po akong babanggiting verses at ipapaliwanag po natin ito sa tulong po ng banal na spirito. John chapter 16 verse 7, But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Namamaalam na po ang Panginoon. Pero sabi niya, ito ay sa inyo ay kabubuti. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. Ang ganda po na sinabi ng Panginoon na kahit nakakalungkot yung kanya pong pag-alis noon dahil siya po ay alam niya yung kanya sasapitin na paghihirap sa kamay ng mga chief priest, sa kamay ng mga Hudyo, mga elders, teachers of the law, sa mga Romano, ay sinabi po niya na unless I go away, the counselor will not come to you. Kaya po, yung banal na spirito po, nung siya po ay after his ascension, siya ay bumalik na sa langit, at bumaba na po yung banal na spirito sa kanyang mga disipulo, ay naranasan po nila yung nagkakameron sila ng patnubay or counselor. At maging sa ating buhay, nararanasan po natin na meron tayong counselor or patnubay ng banal na spirito. Ano po ba yung mga ginagawa ng banal na spirito or ng counselor or ng patnubay? In John chapter 14 verse 16, ay sinabi po ng Panginoon, And I will ask the Father, and He will give you another advocate or counselor to help you and be with you forever. Ito po yung sinabi po ng Panginoon na bago po niya sabihin to, ay sinabi po niya sa John chapter 14 verse 15 na if you love me, you will obey my commands. And I will ask the Father, He will give you another counselor or advocate to help you and be with you forever. So, meron pong binibigay ang Panginoon na tulong sa atin upang tayo po ay lalong makasunod sa paglakad sa ating Panginoon. Lalo po tayo makasunod sa Kanya pong kautusan at sa Kanya mga katuruan. Dahil meron po tayong patnubay. Sabi po dito, to help you and be with you forever. Natutulong at makakasama natin habang buhay. Napakaganda po na sa pagsunod natin sa Panginoong Jesus sa kanyang mga commands or mga utos ay meron po tayong patnubay na tutulong sa atin. Another po na roles ng counselor is sa John chapter 14 verse 26. But the advocate or the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Another role po na ginagawa po ng counselor or ng banal na spirito sa mga mananampalataya sa atin ay will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Siya po ang ating tagapagturo. Siya po ang nagtuturo sa atin at nagre-remind sa atin lahat ng mga nabasa natin, na pag-aralan natin, na itinuro ng Panginoon sa atin. Siya po ang nagre-remind. Kaya po minsan,
kapag po tayo ay natetempt at natutukso, ay nandiyan po ang paalaala ng banal na Espiritu na nire-remind tayo. So tuwing tayo ay nanghihina, nire-remind niya tayo sa kanya po mga turo sa atin. Another po is sa John chapter 15 verse 26 to 27. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me. And you must also testify, for you have been with me from the beginning. Yung banal na Espiritu po, yung patnubay, ang tutulong po sa atin upang magpatotoo concerning our Lord Jesus Christ. He will testify about me, and you must also testify, for you have been with me from the beginning. Yun po yung sinabi niya sa kanyang mga alagad, na magpapatotoo kayo, magiging witnesses ko kayo, dahil kayo yung mga nakasama ko sa simula pa lang. At naalala ko po yung buhay po ni Peter, na si Peter po ay kilala natin na matapang po, na isa rin po siya sa mga tumaga nung ang Panginoong Jesus po ay hulihin sa Garden of Gethsemane. Ay meron po siyang isang soldier na nataga po niya sa tenga. At ganun po siya katapang. Pero nakita po natin nung ang Panginoong Jesus na po ay nililitis na po, nagawa po niyang i-deny ang Panginoon. Nawala po yung kanyang tapang. Sa gitna po ng mga persecution, o maaaring bantarin sa kanyang buhay dahil siya po ay tagasunod ng ating Panginoon that time. Kaya po ang mga Hudyo noon ay natatakot dahil sila po ay pag nakita ng mga priest o ng mga pariseyo, na mga elders na mananampalataya sa Panginoon, ay kanila po tinitiwalag sa sinagoga. And that time ay a matter of life and death na nakasalalay din po sa buhay ni Peter dahil maaaring isama siya dahil siya po ay tagasunod ng Panginoon. Kaya nagawa po niya i-deny ang Panginoon. Pero nung dumating po ang banal na Espiritu sa kanya, in the book of Acts, grabe po ang ginawa po ni Peter sa tulong ng banal na Espiritu. Siya po ay talagang kahit po kamatayan. Sasabi po niya ngayon sa mga high priest, I would rather obey God rather than man. At talagang kahit po siya ikulong, hindi po siya natatakot mangaral at magpatotoo tungkol po sa Panginoon. Yun po yung isang mahalagang nakita ko po na pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng tao. Na siya po ay nagtumutulong sa atin upang tayo po ay makapag-testify about po sa Lord Jesus Christ. At sinabi rin po ito ng Panginoon, di ba, sa Lucas chapter 12, verses 11 to 12, na pag tayo daw po, when you are brought before synagogues, rulers and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you will say. For the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. Na ito po ay someday mararanasan din po natin na tayo po ihaharap sa mga ganitong rulers, authorities, at sabi po niya ay huwag po tayong matakot sa ating mga, huwag po tayong mag-alala sa ating mga sasabihin, sapagkat kung paano rin natin i-defend ang ating mga sarili, sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin at that time what you should say. Siya po ang magtuturo sa atin kung ano po yung kailangan natin sabihin. Siya po yung magtutulong sa atin sa ating pagpapatotoo bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, lagi po natin i-desire na tayo po ay mapuspos, ma-filled ng Holy Spirit. Sa second po siguro na topic po natin ay atin naman pong pag-aaralan
yung the work of the Holy Spirit in the life of the believers. Napakahaba po kasi nito at napakalawak, kaya po nag-focus po tayo dito sa ating pong title po na ito. At another po ay, bakit po ganon ang pagkilos ng Banal na Espiritu? Bakit po ganon ang kanyang ginagawa sa atin? Or bilang isang patnubay, kasi po ay siya po ang Spirit of Truth. Siya po yung Espiritu ng katotohanan. Kaya po lahat ng ating mga gagawin that time ay patungkol po, ang ginagawa po ng Banal na Espiritu sa atin ay patungkol po sa mga katotohanan sa ating buhay. At makikita po natin yan na marami pong talata din yan tungkol sa ginagawa po ng Spirit of Truth or ng Banal na Espiritu. Sa John chapter 16 ay nabanggit din po ito sa verse 13 to 15. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Paparangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipinahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Makikita po natin dito sa sinabi po ng Panginoon sa John chapter 16 ay yung relationship po ng Father, the Son, and the Holy Spirit. At yung Holy Spirit po ang messenger or tagapagsabi ng lahat ng naisin ng Panginoon, na lahat naman po yun ay galing sa kanyang Ama. Kaya po ang Banal na Espiritu ang magpapahayag sa atin ng mga katotohanan at buong katotohanan. Papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. So, ganun po ang gagawin po ng banal at ginagawa ng Banal na Espiritu po sa atin. Siya po nagpapahayag sa atin ng buong katotohanan. Kaya po, sa pagbabasa po natin ng Biblia, ay tayo po ay nagpapaturo sa Banal na Espiritu upang lalo po natin itong maunawaan at maging malinaw po sa atin ang nais pong ipahayag ng ating Panginoon sa atin. Another po is yung the Spirit of Truth is sa John chapter 14 verse 17 to 20. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Tatlong bagay po ang matututunan po natin sa verse po na ito na sinabi po ng ating Panginoon. Una po ay yung sinabi po niya na ang sanlibutan ito ay hindi po kayang tanggapin ang Spirit of Truth, sapagkat hindi nila ito nakikita ni nakikilala man. So ito po yung isang katotohanan na sinabi rin po ng mga apostol sa Book of Acts na ang Holy Spirit ay binibigay lang ng Diyos sa mga nagnanais sumunod sa Kanya. In Acts chapter 5 verse 20 po, we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Nais ko pong bigyan ng emphasis yung the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Ay binibigay po ng Diyos ang Banal na Espiritu sa mga tao pong sumusunod po sa Kanya. At yun po yung katotohanan na ang world ay hindi po kayang tanggapin ito. Yun lamang po mga tao na sumusunod po sa Panginoon. At nagnanais po na ma-fill ng Banal na Espiritu. Pangalawa po, sinabi po niya na sa kanyang mga lagad na I will never leave you as an orphan. Babalik po. Ito po isang magandang pangako na alam po natin na ang
mga disciples po na ito ay halos iniwan na rin po ang lahat sa kanilang buhay. Ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga trabaho. At alam po natin ang buhay ng isang ulila ay malungkot at mahirap. Kaya po, nakita po natin dito na ang ganda po ng pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad na I will never leave you as an orphan. At sinabi po niya yung pangatlo na siya po ay nakikita nila muli. Sinabi po niya na kaunting panahon na lamang at hindi na niyo ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako. Mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Ito po yung muling pagkabuhay ng Panginoon na muli nilang makikita and at the same time ay kanila pong makakasama doon sa kanyang kaharian. Napakaganda po ng pangako po ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At naniniwala ko, ito rin po yung mga sinabi po niya na para po sa mga mananampalataya sa mananampalataya po ng ating Panginoon. Another po na turo po ng Panginoon sa Holy Spirit is the Holy Spirit is the one who will convict the world. Siya po ang magkukonvict o mangungusap sa mga tao sa mga wrongdoings na ginagawa po. In John chapter 16 verse 8 to 11, when He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. Ang ganda po na sinabi niya dito na about sin, dahil ang mga tao ay hindi naniniwala sa Kanya, siya po ang magkukonvict tungkol sa kasalanan. About righteousness, sabi po niya, because I am going to the Father, where you can see me no longer. Ibig sabihin, na ang banal na Espiritu na po ang magtuturo sa kanila kung ano po ba yung tama at matuwid na pamumuhay. Ang magkukonvict. And pangatlo is about judgment. At siya po ang magtuturo na ang prince of this world ay stands condemned now. Na ibig sabihin po nun ay alam na po ng Panginoon yung kanya pong sasapitin sa huling araw sa Book of Revelation, yung kaparusahan na tatanggapin ng prince of this world and no other than Satan. Kaya po napakaganda po ng itinuturo po ng Banal na Espiritu sa atin. Siya po ay nagkukonvict. Siya po ay magkukonvict sa atin. Pangatlo po, the Lord Jesus Christ teaches us to be born of water and Spirit to enter the kingdom of God. Isa rin po sa turo po ito ng Panginoon na kailangan nating ipanganak sa tubig at sa Espiritu upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo sa Juan chapter 3 verses 5 to 7. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Tinuturuan po ng Panginoon. Sinabi po niya to kay Nicodemus na isang Pariseyo na ang tao ay kailangan pong ipanganak na muli. Na hanggat hindi tayo pinapanganak sa tubig, born of water and of spirit, we cannot enter the kingdom of God. Doon po natin makikita yung kahalagahan po ng bautismo sa tubig at bautismo sa banal na Espiritu. At yun po yung kailangan po natin maranasan din yung tayo po ay makaranas ng born again experience. Tanging Panginoon lang po
ang nakakagawa po niyan sa atin. As long as na we desire na kagaya po ng mga naranasan po ng mga apostol na tinuturo po nila that people should repent, people should be baptized in water, people should believe in the Lord Jesus Christ, tatanggapin po nila ang banal na Espiritu na regalo ng Diyos sa kanila. Ang huli po is about the Holy Spirit is a gift from God. Ito po ay regalo ng Diyos sa ating mga tao, sa mga mananampalataya po. Napakaganda po ng verse po na ito na tunay po na bukas din po ng aking isipan tungkol po sa regalo ng Diyos. Na una ay hindi ko po ito maunawaan, pero ngayon ko lang din po nalaman na this is the gift of God sa mga tao. The greatest gift of God din po. Aside from the Lord Jesus Christ, another is the Holy Spirit. Sabi po sa Lucas chapter 11, verses 9 to 14. Ay, basahin ko po sa inyo. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be open. Which of you fathers, small f, mga tatay po dito sa lupa, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Ito po yung isang magandang katotohanan na tinuro po ng Panginoon na ito po ay regalo niya. It is a good gift of the Father to us. Nasabi nga po niya sa kanya pong kwento po o salita na sinabi niya, sino sa inyo mga ama na kahit kayo ay masasama, ay alam niyo magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Sino sa inyo ang paghumingi ng inyong anak ng isda, ay bibigyan niyo ng snake o ahas. Sino sa inyo ang paghumingi ng egg, ay bibigyan niyo ng scorpion o alakdan. Kung kayo nga masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Ito po yung regalo ng Diyos na kailangan lang po natin hingiin. But of course, ay hindi po ito basta ipinagkakaloob ng Panginoon. Talagang kinakailangan po yung babalikan natin yung mga aral ng mga apostol na they should believe, they should repent. Ayan. So, at talaga binibigay ito ng Diyos sa mga taong nagdanais o sumusunod sa Kanya. Yung sinabi rin po ng Book of Acts. And it is a gift from God na kailangan natin hingiin sa Kanya. At dito po sa illustration ng Panginoon, ano po bang klaseng paghingi? Meron din pong tinuro ang Panginoon sa illustration na to na hindi lang po siya basta hinihingi. And yung paghingi po na to ay merong kasamang pagtsatsaga, persistence, or boldness. Sa Lucas chapter 11 verse 5 to 13, ito po yung naunang verses or kwento bago ko po banggitin yung verses po kanina. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi. Isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiramin muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan,
Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Ibibigay po ito ng ating Ama, ang kaloob na ito ng Espiritu Santo sa mga anak ng Diyos na humihingi sa Kanya. Kaya babalik po tayo doon sa John chapter 1 verse 12 na to those who believe in His name, to those who accept Him, He gave the right to become the children of God. Na talagang yun po mga anak ng Diyos. Kung may tuturing na mga anak ng Diyos na ang pagbibigyan po niya ng Kanyang banal na Espiritu. But ang kailangan lang po natin klase ng paghingi na sa illustration ng Panginoon ay parang dun po sa dalawang magkaibigan na hindi na dahil sa pagiging magkaibigan kaya niya bibigay yung hinihingi niyang 3 tinapay, kundi dahil sa kanyang persistence, sa kanyang pagsusumikap, sa kanyang boldness na paghingi. So ganun din po yung paghingi natin sa Panginoon na i-desire natin mag-feel tayo ng banal na Espiritu. Ako po, yun din po ang naisin ko, ang mapuspos ng banal na Espiritu. At dito po ako magtatapos sa isang kwento po sa buhay po ng Panginoon. Sa John chapter 4, verses 1 to 15. Nabalitaan ng mga Pariseyo na si Jesus ay mas maraming nahikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit ito sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom? Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na bibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli." Napakaganda po ng istorya po na ating binasa at nakita po natin dito ang buhay po ng Samaritana ay maaari po natin masalamin o ma-relate sa ating buhay. Nakikita po natin na doon po sa kwento na siya ay uhaw, siya ay pagod na, at siya ay nabigo sa kanyang buhay. Kaya po nasabi niya sa Panginoon na, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw." Nais po niya mapunan ang kauhawan na meron siya sa kanyang buhay. At maging sabi po niya ay upang hindi na siya pumarit pa rito upang mag-igib. Nais din po niya maibsan yung pagod na niya sa kanyang buhay.
At yung pangatlo po, yung kanyang kabiguan ay yung meron po siyang naging 5 kinakasama na hindi po nagiging matagumpay marahil, kaya po nagiging iba-iba yung kanyang kinakasama at hinahanap po niya doon siguro sa kanyang mga nakakasama yung contentment or satisfaction sa kanyang buhay. Ngunit lahat po ng iyan ay ang Panginoon na ang makakapagbigay sa atin. Siya makakapagpawi ng ating uhaw, siya makapagbigay sa atin ng kapahingahan, at siya po ang makakapag-satisfy ng ating buhay. At ito po ay dahil po sa kanyang ibinibigay na kaloob, yung kanyang banal na spirito. Kaya po nung sinabi po ng Panginoon sa kanya, "Maaari bang pakiinom?" Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritano naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Sinabi po ito ng Panginoon na siya po ang mayroong kakayahang magbigay ng kaloob ng Diyos na higit pa sa tubig na inumin na makakapagpawi ng kanyang uhaw at kapaguran sa buhay. Kaya sinabi po ng Panginoon, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, kung sino ang humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya. Dahil ang tinutukoy po ng Panginoon dito ay ang banal na spirito na kaloob ng Diyos na kaya niyang ibigay sa mga taong nagnanais po nito. At sinabi po niya na ito ay tubig na nagbibigay ng buhay. Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay mauuhaw, muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibinibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman." Ang kanya pong primary problema ay ang kanyang kauhawan sa kanyang buhay. Kaya po, sinabi po ng Panginoon na ang mga umiinom ng tubig dito sa Jacob's Well, sa balong ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang makakainom ng tubig na nagbibigay buhay, o ang tubig na ibibigay niya sa mga tao, ay kailanman ay hindi na muling mauuhaw. At sinabi po ng Panginoon, ang tubig na ibinibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ito po ay parang magiging isang rivers of flowing waters, batis at isang bukal sa kanyang kalooban na magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya po, napakaganda po na napakasarap na ang ating mga kauhawan, kapaguran o kabiguan ay kaya pumpunan, sagutin itong kaloob ng Diyos na banal na spirito na nagbibigay buhay. Kaya po, let us desire na ma-feel ang banal na spirito ng Panginoon na kagaya nga po ng mga apostol ng Panginoon na naka-experience ng kapustusan ng banal na spirito ng Diyos. Muli po ay salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Ama, ng Anak at Espiritu Santo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo.